Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang pinakabagong weather update natin ngayong araw ng Thursday, April 9. Naging ganap na bagyo na ang binabantayan nating sistema sa malayong silangan at inaasahan na ito ay unti-unting lalapit sa bansa. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyang lagay ng panahon, ang ridge pa din ng high pressure area o HPA ang patuloy na nakakaapekto sa northern at central Luzon. Karaniwan, kapag may ganitong setup, mas nakakaranas tayo ng mainit at medyo stable na panahon sa maraming lugar, lalo na sa unang bahagi ng araw. Pero mahalagang tandaan na hindi ibig sabihin nito na tuloy-tuloy na ang maaraw na kondisyon at wala ng tsansa ng pag-ulan. Sa forecast mismo, malinaw na ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas pa rin ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Sa ngayon, ang tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay nasa 3,000 kilometro silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang maximum sustained winds na 55 kilometers per hour at bugso na umaabot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanlurang hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa ngayon, malayo pa ito sa bansa, kaya wala pa itong direktang binabanggit na agarang epekto sa kalupaan. Nauunahin muna natin ang lagay ng panahon para sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa. Ang pangkalahatang tema ng lagay ng panahon ay pabago-bago. May mga oras na maaliwalas ang kalangitan at tila panatag ang panahon, pero sa tanghali hanggang hapon, lalo na kapag mas umiigting ang init, tumataas din ang tsansa ng thunderstorm. Sa ganitong setup, hindi sabay-sabay at hindi pantay-pantay ang magiging pag-ulan sa bawat lugar. May mga lugar na mananatiling tuyo at mainit sa buong maghapon, habang may ibang lugar naman na pwedeng makaranas ng malakas na buhos ng ulan sa loob lamang ng maikling oras. Kaya sa ganitong uri ng panahon, hindi sapat na tingnan lamang ang lagay ng langit sa umaga para masabi kung ano ang magiging sitwasyon hanggang gabi. Sa Metro Manila, ito yung mga araw na madaling makapanlin lang. Maaaring sa umaga ay maayos ang sikat ng araw at iisipin ng marami na tuloy-tuloy na ang magandang panahon. Pero pagdating ng hapon, lalo na kapag mas ramdam ang init at mas mabigat ang pakiramdam ng hangin, pwedeng biglang kumapal ang ulap at magkaroon ng thunderstorm sa ilang bahagi ng lungsod. Kaya para sa mga commuter, rider, empleyado at sa lahat ng may lakad sa labas, mas mabuting huwag kalimutan ang pagdadala ng payong o kapote. Kahit hindi ito malawakang sama ng panahon, sapat pa rin ang isang severe thunderstorm para magdulot ng pansamantalang pagbaha sa mabababang lugar, pagbagal ng trapiko, at dagdag na perwisyo sa pag-uwi at pagpasok. Ganito rin ang paalala sa nalalabing bahagi ng bansa. Dahil localized thunderstorms ang sanhi ng posibleng ulan, pwedeng magkaiba ang maranasan kahit sa magkalapit na lugar lamang. May bayan na mananatiling mainit at tuyo, habang ang katabing lugar ay pwedeng magkaroon ng biglaang buhos na may pagkulog at pagkidlat. Kaya hindi sapat na umasa lang sa nakikitang lagay ng panahon sa isang oras ng araw. Kapag napansin ninyong mas umiinit ang paligid, mas mabigat ang hangin at unti-unting dumadami ang mga ulap, pwede yung senyales na may thunderstorm na nabubuo. Posible din ang flash floods o landslides during severe thunderstorms. Mas kailangang mag-ingat ang mga nasa mabababang lugar, mga komunidad na malapit sa ilog, at mga nasa paanan ng bundok o mga bahaging madaling gumuho ang lupa kapag lumakas ang ulan. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa northern at central Luzon, inaasahan ang mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin na magmumula sa silangan hanggang timog silangan. Ang coastal waters dito ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa nalalabing bahagi ng bansa, mahina hanggang katamtaman din ang hangin at ito ay magmumula sa silangan hanggang hilagang silangan. Ang mga karagatan naman ay slight to moderate rin na may taas ng alon na nasa 0.4 hanggang 1.8 meters. Sa pangkalahatan, hindi ito indikasyon ng napakagulong dagat, pero hindi rin ito sapat na dahilan para maging kampante ang mga gumagamit ng maliliit na bangka. Kapag may thunderstorm na mabuo sa malapit o biglang magbago ang ulap at hangin, pwede pa ding maging masama ang aktual na kondisyon sa dagat kahit hindi naman ganoon kataas ang alon base sa pangkalahatang forecast. Kaya para sa mga mangingisda at sa mga may planong bumiyahe sa dagat, mas mabuting obserbahan ang paligid at huwag ipagwalang bahala ang mabilis na pagbabago ng panahon. Kung titingnan naman natin ang temperatura at relative humidity sa nakalipas na 24 na
na oras. Ngayong araw, ang pinakamababang temperatura ay 24.8 degrees Celsius at naitala ito alas 5 ng umaga. Ang pinakamataas na temperatura naman ay umabot sa 34.4 degrees Celsius alas 2 ng hapon. Ipinapakita nito na kahit sa umaga ay hindi na ganoon kalamig ang simula ng araw at habang tumatagal ay malinaw na umiinit ng husto ang paligid. Ang minimum relative humidity naman ay 40% at naitala alas 2 ng hapon habang ang maximum relative humidity ay 81% alas 5 ng umaga. Kapag pinagsama ang ganitong antas ng init at halumigmig, mas mabigat sa pakiramdam ang panahon lalo na sa tanghali hanggang hapon at mas mabilis ding mapagod ang katawan kahit sa karaniwang gawain lamang. Ngayon, pag-usapan naman natin ang latest tropical cyclone threat potential na inilabas ng PAGASA. Para sa week 1, mula April 8 hanggang April 14, sinasabi na walang TC-like vortex or TCLV sa loob ng PMD. Ngunit kasabay nito, ipinapakita ng model forecasts na ang TCLV1 ay nabubuo sa eastern boundaries ng TCID at TCAD at may increased likelihood na moderate to high ng tropical cyclone development sa week 1. Ibig sabihin, malinaw na may development na inaasahan sa silangang bahagi ng mas malawak na binabantayang area. Hindi pa man ito tuwirang nasa mas malapit na domain, tumataas na ang tsansa na ang isang sistema ay mas malinaw na lumapit sa mga susunod na araw. Pagdating naman sa week 2 mula April 15 hanggang April 21, mas nagiging seryoso ang outlook. Ayon sa bagong datos, ang TCLV1 ay posibleng kumilos pahilagang kanluran at daraan sa northeastern portion ng Philippine Area of Responsibility sa week 2 na may increased chance na moderate to high ng tropical cyclone formation. Kaya malinaw na likely ang tropical cyclone threat potential sa loob ng forecast period. Sa madaling paliwanag, habang lumalapit ang susunod na linggo, mas tumitibay ang senyales na may sistemang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility at mas mataas na ang tsansa ng pagbuo nito bilang mas organisadong tropical cyclone. Hindi pa ito katumbas ng siguradong landfall pero malinaw na mas kailangan na itong bantayan ng mabuti. Sa ibang mga weather model, nakikita na ang sistemang ito ay papasok sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw at kapag nangyari iyon ay bibigyan ito ng local name na Kaloy. Habang ito ay lumalapit, patuloy din itong mag-i-intensify at posibleng umabot sa typhoon category o mas mataas pa. Napakahalagang detalye nito dahil kapag ang isang sistema ay hindi lamang basta papasok sa PAR, kundi may potensyal pang lumakas ng husto, mas malawak din ang pwedeng maging impluensya nito sa lagay ng panahon sa bansa. By next week ay lalapit ito sa may Northern Luzon, kaya kahit wala pang tuwirang sinasabi na direktang pagtama sa lupa sa ngayon, hindi ito nangangahulugan na maliit lang ang dapat bantayan. Pwedeng mag-iba ang direksyon, pwedeng bumilis o bumagal ang galaw, at pwede ring magbago ang eksaktong layo nito sa kalupaan. Kaya kahit sa ngayon ay hindi pa ito nakikitang magla-landfall, malinaw na hindi pa sarado ang posibilidad ng pagbabago habang mas nadaragdagan ang bagong datos at mas lumilinaw ang mga modelo. Kaya pinakamainam pa rin ang manatiling updated, huwag maging kampante at patuloy na tumutok sa mga susunod na update tungkol sa lagay ng panahon.